Oh, takot ka na mayroong hahapol sa'yo after this hearing? Natakot tuloy. Huwag mong takutin ba to? Tinatakot mo eh. The general, mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, sino nga yung mga tao na yun? Ano involvement ng mga taong ito? Anong ginagawa din itong mga taong ito na nabanggit mo? Ano? Sabihin mo na ang totoo. Huwag ka matakot kay Bato. Ha? Madam Chair, hindi niya masabi-sabi. Dahil siya mismo ang may hawak ng affidavit na gusto papirmahan kay Alice Go na ipinpoint si Senator si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operation. No, sir. Yan ang totoo. Huwag kang magsinungaling dito. Alice, pumunta siya doon sa'yo two times? Copy. Pumunta siya doon 2 times? You may answer this or not. Basta pumunta ba siya 2 times? Bumisita? Madam Chair, po 2 times po. Pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Go. Sabihin mo. Mr. Chair, Madam Chair. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi, mainit na naman, mga mahal kong taga-subaybay, latest update tungkol dito kay Alice Go na kasalukuyang nakakulong diyan ho sa Pasig City Jail. Nako, alam niyo ho mga kaibigan, itong si Miss Maslog ay matindi ang mga nalalaman tungkol dito kay Alice Go. Nung una ho ay hindi makapaniwala maging ang mga senador. Kahit ako ho at ilang taong bayan ay hindi makapaniwala dito sa una na entrada habang iniimbestigahan diyan ho sa Senado. Dahil ito nga ay nasasangkot si Miss Maslog sa textbook scam. Subalit habang tinatapos ang pagtatanong sa kanya ay napatunayan ho ang mga sinasabi niya, katulad ng nakausap niya si Alice Go, katulad ng ginamit siya ng PNP sa pagsuko ni Alice Go. Totoo ho. At nakapunta pa nga siya sa Indonesia. At kaibigan niya itong si Colonel Capas, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't nagbigay daan para makontak itong si Alice Go habang nagtatago. Naku ho, matindi. Yan pong lahat mga kaibigan, sa pagsisimula ng kanyang pagsisiwalat ay marami ang nagulantang, maging ang mga senador na nagtatanong po sa kanya. Kahit ako, nung una hindi ho makapaniwala. But ang lahat ng salaysay ho ni Miss Maslog ay pinatunayan with supporting ng mga nga po ebidensya, katulad na buhay na nagpatotoo na itong si General Capas. Natotoo nga ho. Nagpunta doon sa Indonesia, nagpunta sa kulungan, binisita si Alice Go. At ito ang mas matindi, mga mahal kong taga-subaybay, na according dito kay Senador Bato, na hawak ni Miss Maslog ang affidavit na naglalaman ang listahan ng mga kasangkot sa pugo na ito ay pangalan ni Senador Bato, dating Presidente Digong, Bongo, at siyempre itong si General Karamat. Yan daw di umano ay hawak ni Miss Maslog. At yan po ang ating bibigyan ng linaw, sapagkat ayon ho dito sa lumalabas sa investigasyon, according kay General Bato, kay Senador Bato, itong affidavit na ito ay mayroon, mga kaibigan, at mayroon inamin regarding ho dito in connection, may inamin ho dito itong si Alice Go. Mga kaibigan, wag po kayong alis.
bibigyan po natin ng linaw sapagkat si Senador Bato ay galit na nagwawala na naman. Dahil dito sa affidavit na hawak ni Maslog. Ano nga ba ang katotohanan dito, mga mahal kung taga-subaybay? Ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Inaanyayahan ko po kayo na pakinggan, panurin at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Ito po, nako, matindi to. Wala kang chain of command na binabantayan. Unlike General Macapas, takot yan siya dahil may mga taas pa sa kanya na pwedeng magsanksyon sa kanya. Ikaw, wala kang command. Sariling command ka. So this committee is expecting the true answer coming from you. Ano yung impormasyon na sinasabi mo? Yan po si Miss Maslog, dinudurog na naman nitong si Senador Bato sa kanyang pagtatanong sapagkat ay gustong paminin ni Senador Bato tungkol dito sa affidavit na hawak ni Maslog na may kaugnayan sa pagkakasangkot ni pangalan ni Bato. Ito. Hindi ko po alam kung I did not give any information po directly kay No. Anong information ang narinig nyo kay Go Huaping nung kinausap nyo? Anong sinabi niya? Actually po, when I talked to Alice po, kunento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya nagsimula pagka-mayor. At saka sa lahat po na sinong nag-udyok. Hindi kami interesado dyan. Hindi na, Miss Maslog. At alam nyo, hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Madam Chair, babalik ka dalawang beses sa kulungan ni Alice ko for that purpose alone? Magkipagkwentuhan? Do you want this committee to believe you? Na magkwentuhan lang? Dalawang beses ka pumunta. Anong pakay mo? Bakit ka pumunta doon? There was a... Anong pakay? Bakit nagpunta doon? Itong si Miss Maslog, binisita si Alice Go sa kulungan. At dito ho ay may pag-amin. Si Alice Go, abangan po natin dito ho. Ibabahagi ko po sa inyo ang pag-amin ni Miss Alice Go in connection dito ho sa pagbisita ni Miss Maslog na di umano ay tungkol dito sa affidavit na ang pagkakaalam ni Bato ay ganito. Panoorin po natin. Communication, Your Honor. What communication? There was a message po. Miss Maslog, ibaba niyo po yung tono niyo. I'm sorry. Go ahead, Madam Chair. Ano yung communication? Kaya sa akin siya magtaas ng boses. No, I'm sorry, Your Honor. So just tell us about the communication. Okay, Your Honor. There was a communication of a person named ALG. Initials of Alice Lialgo. Yes, Your Honor. Okay, there was a communication of ALG na kumakausap po sa amin, sa akin po sa messages. Mayroong communication kay Alice Go dito ho sa sinisiwala ni Miss Maslog, ha? Dati ho, ayaw kong paniwalaan. Ba't dito ho, nung habang papatapos at ginigisa siya, ay mayroon po nagpatotoo na talagang yung sinisiwalat dito ni Miss Maslog ay may katotohanan. Bagamat siya ay may kaso ho, ay hindi po usapin yun para hindi siya paniwalaan. Dahil dito mismo si General Capas ang nagpatotoo, si Miss Alice Go ang nagpatotoo, yung abogado ni Alice Go ang nagpatotoo na tama ang sinasabi nitong si Miss Maslog. Ano ang patutunguhan nito? Ito po, pakinggan, panoorin po natin. And also talk to the General. So yung po message po na yon po involved a lot of people. Like who? Hindi ko nga po just a A lot of people, hindi mo maalala. Ay, very selective naman yung memory mo. Alam mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Involve a lot of people. Sinong people? Takot ka na mayroong hahapol sa'yo after this hearing? Natakot tuloy.
Huwag mong takutin ba to? Tinatakot mo eh. Sasabihin mong natakot ka? Dahil may hahabol dito kay Miss Maslog? Ibig sabihin ay pwedeng paslangin? Pagkatapos ng hearing. Bilang isang senador na membro ng committee, senador ba to? Normal lang na malakas ang boses, pero nandun pa rin yung respeto. Di sa mga resource person. Hindi ko naman kinakampihan to. Ito po ay real talk lang tayo. Bilang isang membro ng committee na nag-iimbestiga, hindi mo rin dapat pagbantaan ang resource person. Bagko sa sinasabi mo, takot ka dahil may hahabol sa iyo, mas mainam na sabihin mo na magsabi ka ng totoo, Miss Maslog, dahil po proteksyonan ka namin, bibigyan ng proteksyon para sabihin mo ang katotohanan. Bagkus mali ang sinasabi mo eh. Salip pinasabihin mo, ay may kasama kang pananakot na sinasabi mo. Natakot ka, ay lalong matatakot yan. Lalong hindi magsasabi ng buong katotohanan. Senador ba to? Itatak mo, sa kukutin mo yan. Hindi ako nagmamalinis. Tama ba naman ang sabihin mo yan? Na instead protectionan mo para magsabi ng totoo ay hindi. Eto. Sino? That communication po, Your Honor, from an ALG was telling the general mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, sino nga yung mga tao na yun? Ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa din itong mga taong ito na nabanggit mo? Sabihin mo na ang totoo, huwag ka matakot kay Bato. Miss Maslog? Madam Chair, hindi Yes, niya Senator De La masabi-sabi. Rosa. Dahil siya mismo ang may hawak ng affidavit na gustong papirmahan kay Alice Go na ipinpoint si Senator si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, sir. Yan ang totoo. Huwag kang magsinungaling dito. Sir, there was no affidavit po. That's Wow. not true, sir. Alice, pumunta siya doon sa'yo two times? Copy. Pumunta siya doon 2 times? You may answer this or not. Basta pumunta ba siya 2 times? Bumisita? Madam Chair, ako po 2 times po. Pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Go. Sabihin mo. Mr. Chair, Madam Chair, can I consult my lawyer po? Okay, you can talk to your lawyer. Ayan mga kaibigan, maliwanag ho. Na pinapanganuhan ni Bato na naman eh. Ang sabi ni Bato, kaya hindi niya masabi ni Miss Maslog. Unang-una, tinatawag mo Senador Bato eh. Iyan ba isang taktika mo, strategy? Para harangin mo na sa harap-harapan ito si Miss Maslog. Waring tinatakot mo eh. Taktika mo yan para hindi sabihin ang totoo. Style mo lang. Kunwari magalit-galitan ka diyan. At pinapangunahan mo ang committee. Sa bagay, membro ka ng committee. Pinapangunahan mo eh. Bakit ko sinasabi pinapangunahan? Hindi pa nga sinasabi nito si Miss Maslog na tungkol dito sa affidavit. Na damay ang pangalan ni Senador Bato. Walang sinasabi si Miss Maslog tungkol sa affidavit. At tatangka niya pa sabihin, batwari, siya ay natatakot. Ngayon, ang gusto kong ipunto, maliwanag naman dito na pinapangunahan ni Senador Bato ang kanilang investigasyon si Miss Maslog na siya mismo ang nagdidiin sa kanyang sarili. Ang sabi nga niya ay kasama sa listahan ng mga nagpoprotekta, protektor ng pugo, sangkot sa pugo, utak ng pugo, ay ang Senador Bato na pangalan, Digong, si Duterte, dating Pangulo, Bongo, at itong si General Karamat, according dito ho, kay Senador Bato. So, ikaw ang nagdidiin sa sarili mo, Senador Bato. Tawagin po natin mga kaibigan, tama po ba yun? Mga mahal kong taga-subaybay na mismo si Senador Bato ang nagkukumpirma na sila ay sangkot sa pugo. Ang nabanggit na pangalan diyan. At inamin ho ni Miss Alice Go na nagpunta nga, totoo ang sinabi ni Miss Maslog na binisita siya sa kulungan.
mga mahal kong taga-subaybay. But abangan po natin dito, ano ang nakapaloob na tunay sa affidavit? Ano ang buong katotohanan dito? Sapagkat mismo si Senador Bato ang nagsasangkot sa kanyang sarili. Hindi pa man sinasabi dahil natatakot itong si Miss Maslog kung sino ang mga pangalan na dapat niyang banggitin. Okay, alright. Kinulang po tayo sa oras. Mga mahal kong taga-subaybay, isang like ko sa video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Bye-bye. Palapakan.